Nakaminor lang, 14.9. Nakaminor lang. Tumatalon siya. Tumatalon yung voltahe. Overcharge. Marami pang bayad sa Meralco. Malakas, wala sa kurente no, malakas. Isa, dalawa, tatlo, apat. Paps, saka pa galing Paps? Pasig. Ikaw Paps? Bulacan, ikaw Paps? Pasig din? Ikaw Paps? Pasig din. Puro mga taga-Pasig ah. So yun na nga mga idol. Ngayong araw ay maraming dumayo. At uunahin po natin gawin itong RS125Fi na palagi daw sumasabog ang kanyang battery. At umuubos talaga ng battery. Nakakailan na daw siya ng palit. Anong nangyari sa dati mong battery? Pumutok po. Pumutok as in ano? Kumano dito? Gumanon? Kumano yung tubig? Ay, overcharge na. Charging system. Checkin natin. Checkin natin yung regulator saka stator. So yun na nga mga idol at nalaman na natin ang mga nangyari sa kanyang motorsiklo at kanyang battery. At para po sa kaalaman ng lahat, ito daw po ay naka full wave. At para din po sa kaalaman ng lahat, ang full wave po ay maganda sa ating motor dahil mas advanced ang charging system nito at pwede kayong magdagdag ng malalakas na ilaw at malalakas na busina. Kung maayos ang pagkaka-install nito at dalubhasa ang talagang gagawa nito. At dahil kung hindi ay maaaring magkaproblema ang inyong motor, masunog, mag-overcharge at sumabog ang inyong battery. Or di kaya naman ay lalong malowbat ang inyong battery. At dahil komplikado nga po ang ganitong paggagawa, dalhin nyo po sa mga expert nang hindi kayo magka-problema. Baka pang-wave niya. At inumpisahan ko na nga pong siya sa atin at imbestigahan ang mga kaganapan. At dito nga'y aking napatunayan na walang problema ang kanyang stator. At dahil dyan, dumako naman tayo dito sa kanyang voltage regulator or tinatawag nating rectifier na nagcha-charge ng ating battery. At dito nga ay meron akong napansin na kakaiba di tulad ng ginagawa ko. At ito ang kanyang 5-pin full wave regulator. Naglabas lang sila ng isang white. Kulay green na yan. Supposedly or dapat ayan ay dalawa. Dapat ang isa dyan ay kulay white. Ulitin ko po, yung kulay green at yung white yan ay nakakonek sa ating voltage regulator. At dito po yung nakita ko na ang posibleng naging problema. Red and black ng ating voltage regulator ay pinagsama at idinikit naman sa solid red and red na may line na yellow ng ating harness. Which is mali po yan dahil pwedeng katagalan ay bumigay yung ating controller ng ating voltage regulator. Yung color black na yan po yung nagko-control at nagpipigil para hindi mag-overcharge ang ating battery. So yung sama-sama yung dalawang red na may line na yellow saka pure red, sinama niya dito. Dapat to nakaseparate. Kaya bumigay itong kanyang voltage regulator. Palit natin na bago. Okay, itong puti na to, dapat floating na to dapat itong puti. Hindi na to dapat nakakunik. Kaya nasira yan. Sa una okay yan, kaso katagalan. Pero separate na natin. Kanina magkasama. Yan, magkasama to kanina. I-separate na natin to. So yun, kung mapapansin nyo po, ipinutol ko po yung dalawang na galing ng harness, papunta naman ng regulator. Na dapat yung kulay white ng stator ay papunta ng regulator at hindi ng harness ng ating motor. Medyo naguguluhan ba kayo mga idol? Panoorin nyo na lang para medyo makasunod kayo. At meron din po akong separate na video para sa tutorial ng pagpo-full wave ng RS125Fi. Hanapin nyo lang po sa wall ko. At dito nga po ipinagpatuloy ko ng aking trabaho at hihimayin at isa-isa nating ihihinang ang bawat wire nito. Sa ganun hindi siya magkaroon ng lost or loose connection na maaaring maging problema natin in the future. Nakalang battery ka na, Paps, dito? Paps. Tatlo. Mga mamahalin pa. Itong jumper na to naman, padiretso dito. Dito sa relay. Yan, ganyan ang connection niya. Two hours later. At ito na nga po, dapat po ganito ang connection niya. Itong color green and white na sinasabi ko na dapat ay dalawa ang nakalabas. Yan po dapat ay nakakonect dito sa ating color yellow at color pink ng ating voltage regulator. Hindi po kayo magkakamali dyan dahil okay lang na magkabaliktad yan dalawang kulay na yan. Wala silang tinatawag na polarity. At itong red na may kulay na yellow ng ating harness ay nakakonect naman sa solid red ng ating voltage regulator. At kung nakaabot kayo sa punto ng video ito at kung may natutunan kayo, like and share naman at pakipollow na rin para masaya. At big shout out nga pala sa mga idol ko na palaging nanonood.
At eto na nga mga idol, at natapos na natin ang ating trabaho. Nalinis na natin ang kanyang wirings at ating tetestingin na lamang kung ito ba ay successful. Poso yan, kaso luma na. Yun, umilaw na. 12 volt. 12.9. 13. Minor. At dito po yung nagtataas tayo ng RPM upang makita natin, matesting kung nag-overcharge pa ba ang kanyang battery. So yun, dito po sa nakikita natin is 14.8 ang kanyang maximum at yan po ay normal lamang para sa naka full wave at napakaganda ng kanyang charging. Maximum niya, 14.8. Okay na yan. Kanina ha? 19, no? 19 volt kanina maximum. Yeah, full wave na yan. Okay na. Okay na yung charging system. So yun, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye.